After finishing the fourth year of the medical school in Santo Tomas, Rizal then decided to complete his studies in Spain because he thought that he must get the best education that he could find and answer his life question: what could he do to help his oppressed motherland? Well, aside from continuing his studies abroad, he also intended to observe keenly the life and culture, language and customs, industries and government, and also the laws of the European nation, in order to prepare himself for the mighty task of liberating his oppressed people from the Spanish tyranny. The plan was not known to his parents, as they would surely disapprove of his leaving for Spain. However, that wasn't the case to his older brother Paciano, his two sisters, Lucia and Satanina, and his tío Antonio Rivera, and also some other friends who supported him for his departure. Using the name Jose Mercado, this travel was made possible. But why did he use the surname Mercado instead of Rizal? He adopted the pseudonym Jose Mercado to protect his identity and avoid drawing unnecessary attention to himself while traveling to Spain. At that time, he was already known for his nationalist sentiments, and the Spanish authorities were monitoring his activities closely. So, using an alias allowed him to travel more discreetly. Before his departure, he wrote a farewell letter to his parents, and on the 3rd of May, 1882, Rizal departed on board the Spanish steamer Salvadora, bound for Singapore. He was the only Filipino on the rest were Spaniards, British, and Indian Negros. He got along famously with his fellow passengers, and some of them are older than him, whom he defeated in chess. Good afternoon everyone. Sa pagpapatuloy ng report at ng biyahe ni Rizal, dumaong ang barkong Salvadora sa Singapore. At nanatili si Rizal sa Hotel de la Paz ng 2 araw. Sa 2 araw na pananatili niya sa Singapore, binisita niya ang Botanical Garden, art galleries, parks, at yung iba pang mga historical places. At noong May 11, 1882, umalis ng Singapore si Rizal sakay ng barkong Gemna patungong Europe. Sa barkong yon, French language was mostly spoken on board. At ikinagulat ito ni Rizal. Ikinagulat niya na bakit yung natutunang wikang French niya sa Ateneo ay hindi naintindihan ng ibang lahi na kasama niya doon sa barko. As time goes by, nag-improve yung speaking skills ni Rizal sa wikang French by conversing daily with the passengers. Siyempre, kapag nakikipag-interact ka sa isang tao na iba ang wika na sa meron ka, unti-unti mo yung na-adapt at unti-unti mo rin yung natututunan tulad ni Rizal. At noong May 17, 1882, dumating ang barko sa Punta de Gales or Point Gale. Ito ay nasa southern part ng Ceylon o ngayon ay Sri Lanka. Rizal noted Point Gale as seacoast town which is picturesque but lonely, quiet, and at the same time sad. At noong May 18, 1882, ang barkong Gemna ay dumaong na sa Colombo. At according kay Rizal, ang Colombo ay mas maganda at elegante kumpara sa Singapore, Point Gale at Manila. So nagpatuloy yung paglalayag ng barkong Gemna. Tinawid nito ang Indian Ocean patungo sa Cape of Guardafui. And again, according kay Rizal, ang Cape of Guardafui ay inhospitable. So meaning to say, hindi sila welcoming sa mga bisita nila o sa mga ibang lahi. And ang next stopover ng barkong Gemna ay sa Aden. At ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakatapak or nakapunta si Rizal sa kontinente ng Africa at dito rin siya nakakita ng totoong camel. So from Aden, the Gemna arrived at the Port Said in the city of Suez. Nung makarating si Rizal sa Port Said, siya ay labis na namangha na makarinig ng iba't ibang tao na nagsasalita ng iba't ibang lingwahe tulad ng Arabic, Egyptian, may Greek,
French, Italian, may Spanish at marami pa. From Port Said, the ship arrived at Napoli. Ang Napoli is sa Italy. Nung nasa Italy na si Rizal, hindi siya nagsayang ng oras to explore the first European territory in his sight. So pagdating niya kagad sa Italy, nag-ikot-ikot siya, namasyal siya. He was pleased because of its business activities, its lively people, its panoramic beauty like Mountain Vesuvius, the Castle of St. Elmo, and other historic sites. Yun yung mga pinuntahan ni Rizal at nalabis siyang natuwa at namangha sa ganda ng lugar ng Napoli. Pagkatapos ng sandali stopover nila sa Napoli, nagpatuloy ang barko sa Marseille at dumating sa daungan ng France noong June 12, 1882. Nung nasa Marseille na si Rizal, ay binisita niya yung Chateau d'If kung saan ikinulong yung main character ng novel na The Count of Monte Cristo na si Edmond Dantes. Rizal enjoyed this novel of Alexander Dumas when he was at Ateneo. So yung author pala ng novel na The Count of Monte Cristo ay si Alexander Dumas. At pagka June 15 ng hapon, umalis si Rizal ng Marseille at sumakay ng train papuntang Barcelona. Before siya makarating ng Barcelona, Rizal crossed the Pyrenees and stopped for a day at frontier town of Portbou. Ang Pyrenees ay ang border ng France and Spain. And finally, noong June 16, 1882, dumating na si Rizal sa Barcelona. Nga pala, yung Barcelona is yung pinakamalaking city sa Spain at pinakadakila sa lungsod ng Catalonia. Pagkarating ni Rizal sa Catalonia, andon yung ibang mga Pilipino na schoolmates niya sa Ateneo at binigyan siya ng welcoming party sa kanyang paboritong cafe na Plaza de Catalonia. Nagulat si Rizal dahil yung mga Spanish people sa lugar na to ay ibang-iba kung ikukumpara sa Spanish people na nasa Pilipinas. Mababait yung mga nakakasalamuha ni Rizal na Kastila sa Barcelona. At habang nasa Barcelona na si Rizal, siya ay nagsulat ng isang essay na ang pamagat ay The Love of Country or Amor Patrio. At ito ang kauna-unahang isinulat niya sa Espanya under the pen name Laong Laan. Gumamit siya ng alias para maitago yung kanyang identity as the author. Kasi nga, aware si Rizal na yung mga writings niya at mga ginagawa niya is minomonitor ng mga Spanish authorities. Sa paggamit ni Rizal ng alias, na-express niya yung mga ideas niya ng malaya. And Rizal continued to use pen name throughout his literary and political career to protect himself and his family from potential harm and to further the cause of Filipino nationalism. Itong essay na isinulat ni Rizal ay pinadala niya sa kanyang kaibigan na si Basilio Teodoro Moran. At si Basilio ang publisher ng Diaryong Tagalog. Ito yung kauna-unahang Manila newspaper na kung saan ay naglilimbag o naglalabas sila ng mga article sa wikang Tagalog at Espanyol. Itong essay ni Rizal na Amor Patrio ay nalimbag na-publish siya noong August 20, 1882 sa loob ng 2 linggo. At meron doon itong dalawang version, may Spanish version at Tagalog. Yung original na version na gawa ni Rizal ay Spanish. At yung pangalawang version nito isinali ni Marcelo H. Del Pilar sa wikang Tagalog. So, ano nga ba yung gustong iparating ni Rizal sa
essay niya na Amor Patrio. Una, gusto niyang hikayatin yung mga Pilipino na mahalin ang bansang Pilipinas. Pangalawa, he wanted the Filipino to be free, magkaroon ng dignidad at dangal ayon sa plano ng Diyos at hindi maging alipin. So, nung nabasa ito ng mga kaibigan ni Rizal, they requested him to write more article because it had caused a sensation to the readers because of its nationalistic fervor. So, to respond to the request, nagsulat si Rizal ng second article na ilimbag sa Diaryong Tagalog na ang title is Los Viajes or Travel. Ang third article niya is Revista de Madrid or Review of Madrid. Kaso lang, itong pangatlong article ni Rizal hindi na na-publish. Okay? Nahinto yung paglilimbag dahil wala na silang pondo para sa pag-publish, para ma-publish yung article. At noong November 3, 1882 ay umalis na si Rizal ng Barcelona. So, yun lang po yung part ko sa journey ni Rizal from Singapore to Barcelona. Next reporter naman po ay yung journey niya sa Madrid. Umalis si Rizal sa Barcelona ng may matatag na determinasyon at kahangahangang talento noong November 3, 1882. Nag-enroll siya sa Central University of Madrid o Universidad Central de Madrid upang kumuha ng license sa medicine, philosophy, and later. Upang lalo mapahusay ang kanyang talento, kumuha na rin siya ng araling painting and sculpture sa Academia de Villas de San Fernando o Academy of Fine Art of San Fernando. Kumuha na rin siya ng araling French, German, and English under private instructors. Sa kanyang libreng oras naman, nagpapractice siya ng fencing and shooting or nag-attend ng lecture sa art galleries and museum. Or nagbabasa-basa ng mga aklat sa kanyang lahat na subject kasama na yung military engineering upang madagdagan yung kanyang kaalaman at hindi masayang ang kanyang oras. Sa kanyang pagdating naman sa Madrid, si Rizal ay sumali sa Hispano-Philippine Circle o Circulo Hispano-Filipino. Ito yung samahan ng mga Spaniard and Filipinos sa Madrid. Ang mga kasama naman ni Rizal sa samahan ay nag-request sa kanya ng isang tula. At ang tulang ito ay pinamagatan naman ni Rizal na The Ask Me for Verses o Me Paidin Versos. Ang tulang ito ay nilabas niya sa pagsalubong sa bagong taon noong December 31, 1882. At ang kalugan naman ng tulang ito ay kalungkutan niyang mapalayo sa kanyang pamilya at mapag-isa sa ibang bansa. Yan po yung picture ng mga kasama ni Rizal at ni Rizal sa Circulo Hispano-Filipino. At yung may bilog po, yan po si Rizal. Ang samahang Hispano Circulo Filipino, ang layunin naman nila ay maging busis ng mga mamamayang Pilipino. Ngunit ang samahang ito ay hindi nagtagal dahil sa kakulangan ng pondo at political issue na naging dahilan ng pagkabuwag ng organisasyon. Sa kauna-unahang summer vacation naman ni Rizal sa Madrid noong June 17 hanggang August 20, 1883, pumunta sa Paris, famous capital ng France. He discovered the political possibilities ng pagiging Mason. Sumali siya sa Masonic Lodge sa Madrid na tinatawag na Acacia at nagkaroon siya ng Masonic name na Di Masalang. Lumipat siya sa Lodge Solidaridad kung saan doon siya naging Master Mason. Yung Mason naman, ito yung samahan na against sa government. Dalawang rason ng dahilan ng pagsaling ni Rizal sa Mason. Una, magkaroon ng libreng tulong laban sa pari sa Pilipinas. Dahil sa panahon ni Rizal ang pari sa Pilipinas ay ginagamit ang kanilang reliyon
upang mapanatili ang kanilang kayamanan at kapangyarihan. Pangalawa, upang magkaroon ng proteksyon sa mga problema at magkaroon ng mas mature na ugnayan. Habang sinusulat niya ang kanyang Nolimi Tanghire, si Rizal ay sinusunod ng maayos ang kanyang schedule sa pag-aaral. Natapos niya ang kanyang medical course at nabigyan ng degree of Licentiate Medicine sa Universidad de Madrid at naging ganap na siyang doktor. Qualified na siyang mag-practice ng medicine. Sa kasunod na taon ng pag-aaral ni Rizal, naipasa niya lahat ng kanyang subject at nabigyan siya ng degree of Doctor Medicine. Pero hindi niya nakuha ang kanyang diploma sa kadahilan ng hindi siya nagpasa ng thesis requirements sa graduation at kaukulang bayad. At the same time, nabigyan din si Rizal ng award na degree of Licentiate of Philosophy in Letters noong June 19, 1885 na may rating na sobresaliente o sa atin ay excellent. With Rizal's relentless search for relevant education and advanced studies, he went to Paris, France, Berlin, Germany to specialize in ophthalmology because he wanted to cure his mother's eye ailment. He arrived in Paris on October 1885 and stayed for 4 months as an assistant to Dr. Louis de Wilbert, a leading French ophthalmologist. After 4 months in concentrated study, he learned the medical techniques of an eye operation. During his stay in Paris, he visited the studio of Juan Luna, the home of Pardo de Tavera and Felix Resurrection Hidalgo. Si Pardo de Tavera ay isa sa mga naging kaibigan ni Rizal nung siya ay nasa Paris at dito ay namalagi si Rizal sa kanilang pamamahay. Felix Resurrection Hidalgo, a friend of Jose Rizal and a major contributor of Philippine artistic tradition. He is the greatest Filipino painters of late 19th century. He helped Luna posing a model in several paintings like the Death of Cleopatra, where he posed as the Egyptian priest. Another one great paintings, the Blood Compact. He posed as Ticatuna with Dr. Trinidad Pardo de Tavera, taking the role of Legazpi. His limited allowance, his desire to learn more about the eye elements, prompted him to go Germany, famous for his old university. He worked at the University Eye Hospital under the direction and supervision of Dr. Otto Breker, distinguished renowned German ophthalmologist. Otto Heinrich Enoch Becker was an academic from whom Rizal learned the basic ophthalmological examination and diagnosis. He attended the lecture of Dr. Becker and Professor Wilhelm Kinney at the university. During weekend, Rizal visited scenic spots around the Heidelberg, the famous Heidelberg Castle, the romantic Neckar River, and the old churches. During his stay in Heidelberg, he lived with a Protestant pastor, Dr. Karl Ullmann, who became his good friend. Rizal Amazon by this time was fascinated by the blooming flowers along the banks of the Neckar River. Among them was this a favorite flower, the light blue, Forget-me-not, a Los Flores de Heidelberg, or to the flowers of Heidelberg, April 22, 1886, was written during his stay in the city of Heidelberg, Germany. In this poem, he revealed his longest for his native land. Rizal sent his message of love and faith in the Philippines. Good afternoon, everyone. My name is Annalyn Benitez from BSB FM2B. Well, para po sa akin, sa first paragraph na yan, i-explain ko na lang po yung pagkakaintindi ko. Para sa akin, pinagmalaki ni Rizal ang kanyang talento sa wika na sumulat siya ng isang liham na gawa ni Ferdinand Blumentritt. Si Ferdinand Blumentritt ay isang direktor sa Ateneo Leitmeritz, Austria noong July 13, 1886. Si Rizal at Ferdinand Blumentritt ay isang magkaibigan at alam din ni Rizal
ng mga Austrian ethnology ay may interesado sa wikang Pilipino. Kaya naman pinapag-aralan talaga nila kung paano ba magsalita sa wikang Pilipino. Then next is, may connect lang po siya doon sa first paragraph na yung report ko, which is nabanggit ko nga po doon, si Rizal at si Ferdinand Blumentritt ay isang matalik na magkaibigan. Well, nagsimula nga pala yung pagiging kaibigan nila noong July 13, 1886. Then, sumulat si Rizal ng isang liham para kay Ferdinand na ipinadala ni Rizal ang kanyang liham sa isang Tagalog na book na tinatawag na arithmetic book. Which is, kaya naman malaki ang interest talaga ni Ferdinand na pag-aralan ang ating wikang Pilipino. Kaya naman sa pagiging expert ni Ferdinand sa Filipino language, iniugnay siya ng scholar sa pagiging isang expert sa Filipino language. Si Rizal at Ferdinand Blumentritt ay isang matalik na magkaibigan o may tawag sa kanila na kapatid ko o Mila brother. Well, yun lang po ang pagkakaintindi ko sa report ko and sana naintindihan niyo po, and that's all.